Kumusta po kayo, mga mahal na lolo't lola? Sa nakaraang video namin, ang video tungkol sa apat na pinakamasama at pinakamapanganib na gulay na sumisira ng kidneys, lubos kong inirekomenda ang repolyo bilang isa sa mga kamanghamanghang milagrong gulay na nagpapagaling ng kidneys. Natatandaan pa po ba ninyo? Noon, marami sa inyo ang nasabik at nagalak at maraming doktor ang nagtatalo at nagulat na tinatawag itong lihim sa pagbawi ng kidneys na puno ng kontrobersya. Pero ngayon, may isang bagay pa akong kailangan ninyong marinig at ito ay tunay na nakakagulat. Ang repolyo na ito na kinakain ninyo araw-araw pagkatapos ng 60 taong gulang para sa kalusugan ng tiyan, depende sa kung paano ninyo ito niluluto at kinakain, ay pwedeng maging isang nakakamatay na lason na sisira ng inyong kidneys ng buo-buo. Karamihan sa atin ay naniniwala na ang repolyo ay paboritong gulay ng bawat Pilipino, mabuti sa tiyan, naglilinis ng mga lason sa katawan. Kaya everyday, may mga naglalagay nito sa sinigang, sa pansit, may mga gumagawa ng juice. Pero pagkatapos ng 60 taong gulang, kapag ang kakayahan ng kidneys ay dahan-dahang humihina na, ang lahat ay nagbabago. Ang repolyo na noong bata tayo ay parang gamot, kapag binanggap sa maling paraan sa katandaan, ay nagiging isang nakakatakot na lason na sisira ng natitira pang kakayahan ng inyong kidneys. Lalo na ang pinakamasama at pinakamapanganib na paraan ng pagkain ng repolyo na ipapakita ko ngayon. Kapag patuloy ninyong ginagawa ito, ang pinakamahalagang filter ng kidneys na tinatawag na glomerulus ay masisira. Hindi lang iyon, lalabas ang masakit na kidney stones at ang chronic kidney failure na mangangailangan ng dialysis habang buhay ay mapapabilis pa. Kung ngayon ay nag-iisip kayo na ang repolyo ay palaging mabuti at araw-araw kayo kumakain nito ng walang inat o may mahal sa buhay kayo na ganon ang gawi, mag-comment na po kayo ng numero 1 sa ibaba ngayon din. Kailangan kong malaman kung gaano karami sa atin ang naka-expose sa mapanganib na gawin na ito. Kung panoorin ninyo ang video na ito hanggang sa katapusan, malalaman ninyo ang dalawang pinakamasama at pinakamapanganib na paraan ng pagkain ng repolyo at ang dalawang lihim na paraan ng paggamit ng repolyo na makapagpabuhay muli ng namamatay na kidneys. Ang impormasyong ito ay hindi lang simpleng pagkain ang pinag-uusapan. Ito ay karunungan pwedeng magbago ng inyong natitirang buhay. Magsimula na tayo. Kayo ba, tuwing umaga sa banyo, tinitingnan ninyo ang inyong ihi para malaman kung malusog kayo? Kung ang bula ng inyong ihi ay hindi nawawala kahit ilang minuto na ang lumipas? O kung ang kulay nito ay mas malabo kaysa dati, iyon ay pwedeng maging hulong senyales ng tulong na ipinapadala ng inyong kidneys sa inyo. Ang kidneys ay ang pinakamalaking filter system ng ating katawan. Sa loob ng bawat kidney, mayroong itong halos 1 milyong glomerulus, napakamanipis at napakadelikadong mikroskopiko na blood vessel bundles. Kayo ay may 2 kidneys, kaya 2 milyong mikroskopiko na filter ang walang pigil na naglilinis ng inyong dugo kahit 1 segundo ay hindi nagpapahinga. Pagkatapos ng 50 taong gulang, ang kakayahan ng kidneys ay natural na bumababa ng 1% bawat taon. Pagdating ng 60 taong gulang, ang inyong kidneys ay 70% na lang ng lakas nito. Kung mayroon pa kayong diabetes o high blood pressure, ang pagbaba ay magiging mas mabilis pa. Pero ang pinaka-nakakatakot na katotohanan, ang kidneys ay pwedeng masira ng hanggang 70% at wala kayong mararamdamang kahit anong sakit dahil halos wala itong nerve cells na nagdadala ng sakit. Kaya marami sa atin ay nalaman na lang na may chronic kidney failure na sila noong huli na, noong walang magagawa pa. Iyon ang dahilan kung bakit tinatawag natin ang kidney disease na tahimik na mamamatay. Kapag pumunta kayo sa ospital, sinusuri ng mga doktor ang inyong creatinine levels at ang inyong glomerular filtration rate. Pero kapag konti lang ang nag-iba sa mga numerong iyon, karaniwang sinasabi nila, bumalik na lang kayo at mag-check up ulit. Hindi nila detalyadong sinasabi sa inyo kung ano ang maling kinakain ninyo araw-araw.
Ang modernong sistema ng medikal ay mas kumikita kapag ang pasyente ay nagkasakit na ng husto. Mas maraming kita para sa kanila kapag nagsimula na kayong magdialysis kaysa turuan kayo ng tamang pagkain para protektahan ang inyong glomerulus. Iyon ang dahilan kung bakit ako ngayon ay nakatayo rito at ibinubunyag sa inyo ang katotohanang itinatago. Ang repolyo ay isang napakagandang gulay, pero para sa mahinang glomerulus filter pagkatapos ng 60 taong gulang, pwede itong maging isang malupit na pagsubok. Kapag ang ilang partikular na sangkap ng repolyo ay kinain ng labis o sa maling paraan, ang mikroskopiko na filter ay sobrang bibigatan. Parang isang lumang filter ng tubig na bigla na lang binuhusan ng makapal na putik. Ang filter mismo ay mababara at masisira. Kapag nababara ang filter, ang mga lason sa katawan ay hindi na makalabas. Lalabas ang pamamaga sa mukha at mga paa, palaging pagod kayo at pati ang puso ay maaapektuhan. Ngayon, ibubunyag ko na ang unang pinakamapanganib na lihim na tahimik na sumisira ng inyong kidneys. Ito ay ang tinitinda sa mga tindahan at palengke na repolyo juice na binibili ng maraming Pilipino ng kahon-kahon para sa kalusugan. Ang sariwang repolyo na binibili natin sa wet market ay puno ng dietary fiber. Ang dietary fiber ay nagpapabadal ng pagsipsip ng asukal sa katawan at nagsisilbing natural na buffer para labasan ang mga lason. Pero sa proseso ng paggawa ng repolyo juice, ang mahalagang dietary fiber na ito ay karamihan ay napapa-filter out at ang matitira lang ay tubig at concentrated substances. Ang concentrated juice na walang protective fiber ay kapag pumasok sa ating katawan ay mabilis na nagpapataas ng blood sugar at nagbibigay ng malaking stress sa kidney filtration. Pero ang mas nakakatakot na katotohanan, iba pa iyan. Ito ay ang nakatagong fructose na idinagdag sa tinitindang repolyo juice para gawing masarap ito. Alam ninyo, kapag ang purong repolyo lang ang pinita, ang amoy nito ay napaka-pungent at mahirap inumin. Kaya ang mga manufacturers ay nagdadagdag ng apple juice concentrate or corn syrup para gawing matamis ito. Hindi ninyo ito malalaman maliban kung maingat ninyong babasahin ang label sa likod ng produkto. Ang fructose na ito para sa kidneys ay parang lason. Ang fructose ay hindi magagamit ng lahat ng cells ng ating katawan bilang enerhiya. Taning ang atay lang ang mag-metabolize nito. Sa prosesong iyon, ang atay ay nasosobra ang trabaho at bilang byproduct, naglalabas ito ng malaking dami ng uric acid. Ang uric acid na umaapaw sa dugo ay nagdudulot ng pamamaga sa glomerulus at tinuturas nito ang filter, ginagawa itong matigas at puno ng scars. Bukod dito, ang concentrated na potassium sa juice ay isa pang malaking problema. Ang repolyo mismo ay hindi naman masyadong mataas sa potassium, pero kapag pinilit ang 12 ng repolyo para gawing isang sachet ng juice, ang potassium levels ay nagiging astronomically mataas. Kapag mahina na ang kidneys, hindi na nito maipalabas ang labis na potassium at pwedeng magdulot ito ng irregular heartbeat o kaya bigla ang paghinto ng puso. Sa mga ospital sa Maynila, Cebu, Davao, hindi bihira ang mga matatandang pasyente na dumating sa emergency dahil sa high potassium na galing sa labis na pag-inom ng gulay juice. Kung ngayon ay bubuksan ninyo ang inyong ref at may nakaimbak kayong repolyo juice o ibang gulay na juice na binili sa tindahan para sa kalusugan, mag-comment na po kayo ng salitang juice sa ibaba. Titingnan ko ang inyong mga comment at sasabihin ko sa inyo kung ang juice na iniinom ninyo ay ligtas na o dapat na itapon sa basurahan ngayon din. Ngayon, oras na para ibunyag ang ikalawang pinakamapanganib na lihim na sumisira ng inyong kidneys. Ito ay ang repolyo na malakas na binababad sa asin, ang maalat na repolyo na inilalagay sa sinigang, sa gisado o ginagawang atsara at ensalada na may toyo at patis.
Kami mga Pilipino, mahal natin ang maalat na pagkain. Pero mga lola't lola, pagkatapos ng 60 taong gulang, ang asin para sa inyong mahinang kidneys ay hindi na lang simpleng seasoning. Ito ay isang matalim na kutsilyo na direktang tumatama sa inyong glomerulus. Subukan ninyong isipin ang proseso ng pagbabad ng repolyo sa asin. Nakita ninyo ang matibay na repolyo na unti-unting nalalanta habang lumalabas ang tubig mula sa loob nito. Iyon ang osmosis. Ang parehong osmosis na iyon ay nangyayari rin sa loob ng inyong mga ugat at blood vessels. Kapag kumain kayo ng maalat na repolyo, ang sodium concentration sa inyong dugo ay mabilis na tumataas. Para mabalance ang concentration ng dugo, ang inyong katawan ay sa pilitang hinihila ang tubig mula sa loob ng cells papunta sa blood vessels. Kapag ang dami ng tubig sa blood vessels ay bigla na lang dumami, ang presyon sa loob ng blood vessels ay magiging sobra-sobra. Ito ang simula ng high blood pressure. At ang pinakamalaking maaapektuhan dito, ang glomerulus ng kidneys. Ang glomerulus ay binubuo ng napakamanipis na mikroskopiko na blood vessels na magkakamit tulad ng sinulid. Kapag ang blood pressure ay tumaas, ang napakalaking presyon ay inilalapat sa manipis na blood vessel walls na iyon. Pagkatapos ng 60 taong gulang, ang mga filter na ito ay manipis na at nawalan na ng elastisidad. Kapag patuloy na tinamaan ng mataas na presyon na dulot ng asin, ang mga butas ng filter ay mapipinit o masisira ng buo-buo. Kapag nasira ang filter, ang protina na dapat ay nananatili sa dugo ay lalabas sa ihi, at ang nasira na bahagi ay magiging parang peklat na tinutubuan, at sa huli, ang kidneys ay ganap na mawawalan ng kakayahan nito. Marami sa ating mga lolo't lola ang nagsasabi, sinisikap ko namang kumain ng hindi maalat, pero ang ating mga pagkain ay puno ng nakatagong sodium na hindi natin namamalayan. Ang pagdip ng repolyo sa bagoong, patis o toyo, ito ay malaking problema na rin. Ang repolyo na mababad sa atsara, mas malala pa. Hindi nila detalyadong sinasabi sa inyo ng mga doktor kung paano ang paboritong maalat na pagkain sa inyong mesa ay sumisira ng inyong kidneys. Pero hindi ko kayang panoorin na maabot kayo sa trahedya ng dialysis. Kung may kilala kayong pamilya o kaibigan na palagi na lang namamaga ang mukha at mga paa at hindi pa rin maalis ang ugali ng pagkain ng maalat, mag-comment na po kayo ng numero 0 sa ibaba. Ang numero 0 ay simbolo ng ating determinasyon na bawasan ang asin at alisin ang sakit. At i-share ninyo ang video na ito sa kanila. Ang isang share ninyo ay pwedeng magligtas ng isang tao mula sa habang buhay na paghihirap ng dialysis. Ngayon, mula sa mga nakakalungkot na katotohanan, magsisimula na tayo ng mga nakakabigsang balita. Ang repolyo na nagbibigay buhay muli sa namamatay na kidneys. Ang unang lihim nito, ibubunyag ko na ngayon. Hindi na mabubuhay muli ang mga glomerulus cells na namatay na. Totoo iyon. Pero pwede tayong lumikha ng tamang kapaligiran para ang mga natitira pang glomerulus ay makapagtrabaho ng maayos. Ang susi sa milagrong iyon, ang ugali ng pagkain ng repolyo na singaw, luto ng 3 hanggang 5 minuto lang. Marami sa ating mga lolo't lola ay naniniwala na ang gulay ay dapat kainin ng hilaw para hindi masira ang nutrients. Pero iyon ay para sa mga bata at kabataan lang. Pagkatapos ng 60 taong gulang, ang ating katawan ay mabilis na bumababa ang produksyon ng digestive enzymes. Ang magaspang na insoluble fiber ng hilaw na repolyo ay hindi ganap na natatunaw sa tiyan ng matatanda, nagaagmas hito sa intestines, nagdudulot ng gas at negatibo ang epekto nito sa blood flow papunta sa kidneys. Hugasan ng maayos ang repolyo, ilagay sa steamer at kapag kumukulo na ang tubig, singaw lutuin ito ng eksaktong 3 hanggang 5 minuto lang. Sa pamamagitan niyon, ang soluble potassium at oxalic acid na pwedeng magpabigat sa kidneys ay naalis, habang ang malakas na antioxidant na tinatawag na sulforaphane ay nagiging mas active pa.
Ang sulforaphane ay nag-aalis ng free radicals na umaatake sa microscopiko na blood vessels ng glomerulus, nagpapagaling ng mga sugat sa loob ng blood vessel walls at pinipigilan ang proteinuria. Kapag kumain kayo ng singaw-lutong repolyo, huwag itong ibabad sa patis, bagoong o toyo. Sa halip, maglagay ng isang patak lang ng langis ng gata o olive oil. Ang vitamin K ng repolyo ay fat-soluble vitamin at kapag kinain kasama ng langis, ang absorption rate nito ay tumataas ng hanggang 8 beses. Ang vitamin K ay nagre-regulate ng blood clotting, pinipigilan ang calcification ng blood vessels at nilalinis ang blood pathways papunta sa kidneys. Ang malambot at matamis na lasa ng singaw-lutong repolyo kasama ng lanis ng gata, ito mismo ang pinakamahusay na healing food para sa inyong kidneys. Ang ikaalawang milagrong sandata, ito ay ang kamanghamanghang pagsasama ng mainit na corn silk tea at singaw-lutong repolyo. Ang corn silk o ang buhok ng mais ay naging mahalagang natural na gamot mula pa noong unang panahon. Ginagamit para pababa ang pamamaga at para maayos ang pag-ihi. Kung ang singaw, lutong repolyo ay nagpapagaling ng mga maliliit na sugat sa loob ng glomerulus, ang mainit na corn silk tea ay nagtatanggal ng mga basura at maliliit na calcium deposits na nagdudulot ng kidney stones at inilalabas ito sa ihi. Pero kailangan akong magbigay ng isang napakahalagang babala. Kung isa kayo sa mga lolo't lola na ang kidney disease ay lumala na at sinabi na ng doktor na kailangan na kayong magdialysis, ang corn silk tea ay pwedeng maging nakamamatay na lason para sa inyo. Bakit? Dahil ang corn silk ay puno ng potassium. Para sa mga taong normal ang kidneys, ang potassium na ito ay tumutulong na ilabas ang sodium. Pero para sa mga tao ang kidneys ay hindi na gumagana ng maayos, hindi na nito maipalabas ang labis na potassium. At kapag ang potassium ay nag-ipon sa dugo, ang puso ay magiging irregular ang tibok at sa pinakamasama, bigla na lang huminto ang puso. Kaya ganito ang tamang gabay. Kung kayo ay nagnanais na maiwasan ang kidney problems o kayo ay nasa early stage pa lang, pagkatapos ng almusal, kumain muna ng mainit na singaw-lutong repolyo, tapos inumin ang isang basong corn silk tea na katulad ng temperatura ng inyong katawan, dahan-dahan. Isang baso lang sa isang araw ay sapat na. Ang malamig na tubig ay nagpapakonstrict ng kidney blood vessels at pumipigil sa filtration. Pero ang mainit na tea ay tumutulong sa blood circulation ng kidneys. Huwag ninyong kalimutan, ang labis ay palaging masama. Kung kayo naman ay determinadong magsimulang gawin bukas ang malusog na gawing ito at hanggang katapusan ay proprotektahan ninyo ang inyong mahal na kidneys, mag-comment na po kayo ng salitang tubig sa ibaba ngayon din. Ngayon, tatapusin natin ang mahabang paglalakbay na ito at bibigyan po kayo ng 3 hakbang na maaari ninyong gamitin agad sa inyong pang-araw-araw na buhay. Ang unang hakbang, alisin ng lahat ang mga puwersang umaatake sa inyong kidneys. Ang tinitindang concentrated repolyo juice at ang mga pagkaing maalat, alisin ninyo agad ito sa inyong mesa mula ngayon. Kahit gaano karemedyo ang inumin ninyo, kung katuloy na pumapasok ang fructose at sodium na sumisira ng glomerulus filter, ang kidneys ay hindi kailanman makabawi. Lalo na ang matamis na juice na pinag-iipong iniinom araw-araw. Para sa inyong kidneys, ito ay parang sentence ng kamatayan. Ang ikalawang hakbang, tamang pagpuno ng healing power. Sa halip na hilaw na repolyo o maalat na repolyo, palitan ng inyong dieta ng mainit na singaw, lutong repolyo ng 3 hanggang 5 minuto lang. Ang maliit na ugali ng pagdagdag ng isang patak ng langis ng gata ay nagpapataas ng absorption ng vitamin K ng repolyo ng 8 beses na nagpoprotekta sa kidney blood vessels. Ito ang pinakamura at pinakamalakas na kidney medicine na ibinigay ng kalikasan sa atin. Ang ikatlo at huling hakbang, kumpletuhin ang daloy ng purification. Alamin ng eksakto ang kondisyon ng inyong kidneys at gamitin ng matalino ang mainit na tubig at corn silk tea.
Kung ang kidneys ninyo ay buhay pa ng sapat, pagkatapos ng almusal, hugasan ng isang basong mainit na corn silk tea ang mga basura ng kidneys. Kung ang kidneys ninyo ay pagod na at mahirap nang mag-regulate ng potassium, sa halip na corn silk tea, inumin ng madalas ang maligamgam na tubig at bigyan ng oras ang kidneys ninyo na mag-purify ng sarili nito. Mga lolo't lola, hindi ninyo kailangan ng perfeksyon. Simula ngayon, isaisip ninyo at isabuhay ang tatlong bagay na ito lang. Nang hindi lumalagpas sa pintuan ng ospital, ang inyong kidneys ay magiging mas malinis at mas malusog bukas kaysa ngayon. Ang kapangyarihan ng kalikasan ay nagbibigay ng milagro sa mga naniniwala lamang dito. Sinabi ng ating mga ninuno, ang pagkain na hindi makapagpagaling ng sakit ay hindi mapagpagalingan ng kahit anong gamot. Ang kidneys ay tahimik na nagtatanggol sa ating katawan. Pero kapag tapat tayong nagbugos ng tamang natural na pagkain sa kanila, tiyak na susuklian nila tayo ng kamanghamanghang pagbabago. Ang inyong malusog na kinabukasan ay hindi ibinibigay ng iba. Ito ay nakasalalay sa inyong sariling matalinong pagpili. Lahat tayo ay may karapatang mabuhay ng walang sakit at matagal at malusog na buhay. Sa huli, may isang mainit na kahilingan ako sa inyong lahat. Huwag ninyong itago ang mahalagang impormasyong ito para sa inyong sarili lang. Ibahagi ninyo ito sa inyong mga minamahal na kaibigan, kapitbahay at pamilya. Sa huli, may isang mainit na kahilingan ako sa inyong lahat. Huwag ninyong itago ang mahalagang impormasyong ito para sa inyong sarili lang. Ibahagi ninyo ito sa inyong mga minamahal na kaibigan, kapitbahay at pamilya. Ang isang share ninyo ay pwedeng maging dahilan para ang isang tao ay hindi na kailangang lumapit sa dialysis room habang buhay. Mag-comment na po kayo ng numero siyam sa ibaba ngayon din. Ang numero siyam na iyon ay simbolo ng ating sama-samang pangako para sa mahabang buhay ng walang sakit at pagpapala para sa kalusugan na mananatili habang tayo ay nabubuhay. I-subscribe rin po kayo sa channel na ito at i-on ang notification bell para hindi kayo makaligtaan ng mga susunod na natural na lihim na nagliligtas ng inyong kidneys at buong katawan. Taos puso kong ipinagdarasal ang inyong masayayang buhay at malusog na buhay. At kung gusto ninyong malaman ang tatlong emergency warning signs na ipinapadala ng kidney sa inyo sa pamamagitan ng inyong ihe bukas ng umaga, i-click na po ninyo ngayon ang susunod na video sa screen. Huwag ninyong palampasin iyon. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin hanggang sa katapusan. Nawa ay lagi kayong malusog at payapa.